Hello all, magandang umaga, araw ng Saturday. So, ayan, pinagluluto ng congee sa aking alaga. Actually, niya ito hininga ko na nag-design. Kasi baka na-miss niya na galing siyang trip kasi galing Thailand. So, pauwi niya ng kagabi. Gumawa ko ng ayan, congee with egg. Kasi ito yung favorite niya eh. Napakaganda din nito guys para sa may mga anak na maliliit para makatipid char sa gatas. Hindi totoo lang maganda din ito sa mga bata. Yan. Lugaw sa atin sa Pinas, lugaw. Lugaw na may itlog. Yung itlog is dinurog ko. Boiled egg muna ako, tapos dinurog ko siya na madali, tapos sinalo ko sa congee. Yan, ang sarap. Tapos mas masarap to guys kung meron kayong manok, yung puro laman na manok. Yan, tapos lagyan nyo ng para medyo maanghang, talagang maganda sa tiyan. Kung meron kayong luya, ay pagkasarap-sarap para sa kaldo na. May sarap nito. Pero kahit ganito lang siya, kainin mo talagang sarap. Ako gusto kainin. Lalo na kung mga ganitong watery, yan ang gusto kong kainin sa congee. Yung watery siya. Ayoko ng yung super sticky siya. Wala kasi mas gusto niya yung super sticky. Pero ako mas gusto ko like this. Watery siya. Masarap kumain pag ganitong congee na watery. So yun guys, making congee for a day. For today's vlog, char. Sarap nito guys. Kumakain ba kayo nito? Ayan, napakadali lang lutuin guys. Papakulo lang kayo ng kanin hanggang sa lumambot siya ng malambot, tapos maglaga kayo ng itlog, tapos i-mash nyo yung itlog, tapos ihalin nyo dito sa gula, congee. Pwede sold na. Yan, diba? Yan. Pwede nyo na yan agahan or tanghalikan man. Good morning to all. Happy Saturday. Bilis ng araw, diba? Okay na nag-breakfast. Tapos na ako magluto ng congee. So ito ang aking breakfast guys. Yan, tapos magkakape ako. Good morning. Ang sarap nito guys. Kain tayo guys. Good morning to all. Happy blessed Saturday to all. Sana is nasa mabuti kang kalagayan and always stay safe po. Lalo na po sa mga kababayan natin sa Northern Samar na mga nasalanta dahil sa pagbaha. Nakakasad man pero wala tayong magagawa kung kalikasan na talaga isang may gusto. So, yun, ganun talaga. Kaya, kailangan din talaga guys, nasa atin din talaga ng mga as a human being, kung paano natin pahalaga ng ating nature. Kumbaga, like, magtanim ng mga puno, kasi napaka-importante po niyan. Diba guys? Huwag nung putol lang ng putol, tapos hindi nagtatanim. Although, alam din naman po natin na napakahalagi din ng kahoy, lalo sa paggagawa ng mga bahay. Diba? Kaya, hindi rin natin yan, lalo yung sa mga kababayan natin ang kanilang hanap buhay is like that. So, kagaya naman yan ng ng mga iba't ibang klase ng paghanap buhay. Kaya hindi ko rin masasabi or ma-judge yung mga nagtatrabaho sa mga ganyang klase na namutol ng kahoy tapos binibenta. Kasi yun lang din ang nila, source of income. Ulot sana, yun naman po ang source of income nila, o yun naman po ang trabaho nila, sana din po is magtatanim din po. Kumbaga, nagpuputol, tapos nagtatanim din, di ba? Hindi yung putulan ng putol hanggang sa wash out na ating kagubatan. Kaya pagbuhos ng ulan, wala nang nakakapitan or hindi na basta alam nila yun. So, nakakasad lang kasi halos taon-taon na lang mostly is ganun ang nangyayari
tumataas ang tubig, mga baha. Yan. Tapos isa din sa problema is yung may mga drainage, tapos hindi nalilinis marahil. Tapos ayok mag-judge or magsalita ng hindi maganda. Minsan din kasi nasa tao lang na yung sa mga nasa kapaligiran o sa mga, like may mga ilog, yung may mga, kung sa may mga drainage man banda na sa lahula. Diyan sila nagtatapon ng kanilang mga basura, hindi nilalagay sa tamang lagay ng mga basura. Pag napuno or na stuck, naharangan yung drainage, hindi na nakakadali ng tuloy-tuloy ang nangyayari. Pag umulan, umaapaw. So, sino din naman sasuffer, diba? Tayo din ng mga kababayan. So, kaya nasa sa atin din po yan. Nasa sa atin din. Kung hindi po tayo tutulong din sa ating kapaligiran, sa ating nature, yan. Tayo din magsasuffer, guys. Kaya, sana po, alam niyo na yan. God bless all and happy Saturday to all. Follow for more.